Okay, tingnan po tayo. Ito tayo sa isa sa mga possible reason kung bakit andyan yung demonic attack. Recently playing or engaging in occult and esoteric games and activities such as Spirit of the Glass. Isa yun, yung Ouija board and the like. Anong and the like? Yung mga katulad nun. Kahit anong bagay na nakakapag-summon ng spirit, spirit of the coin, spirit of the smoke, Charlie, yung yung may bagong app sa cellphone na ano ngang app yun? Teka ha. Ito, Ghost Ghost Talk, Ghost Tube. Ghost Tube na app. Panibago kung saan paaandarin niya yung ano nyo, yung sa cellphone nyo na parang detector na anuman yung masagap niyang boses sa paligid, tina-translate niya into English. Etong Ghost Tube app, ito yung ginagamit nung nag-vlog na pinuntahan niya yung bahay ng aswang. Nandoon siya sa damuhan. Tapos isa ito. No? Kumuha lang ako para magkaroon tayo ng example. Anything that can summon spirit, no? Yan. Pwede rin yan. Possible entry din yan. Yung parang radio box na kinakausap niya yung kaluluwa doon. Huli niya nakausap si Rico yan. Andun sa parang box, tumutunog. Isa rin yun. Anything and the like. Kahit ano. Habang tumatakbo kasi ang panahon, nagiging moderno yung ating mga technology kung saan nakagagawa sila ng mga bagay na kayang tumawag, makausap ang espiritu. Isa rin yun. No? Sa mga possible reason kung bakit mayroong extraordinary demonic attack. Tuloy tayo. Second, recently practicing magic rites and rituals. Gaya ng sorcery, spells, hexes, curses, etc. Isa sa mga reason din na possible meron talagang demonic attack yung nag-i-engage sa magic rites. Yung halimbawa, yung magic na napasin nyo yung mga magicero, panahon na sila ay mag-magic, sasabihin nila bago sila magsimula, please, walang kukontra. Sa Bisaya pa, please, ayaw sumpaa. Na? Kasi meron kasing iba dyan, walang magawa, para lang ipahiya yung mga magicero, pumalpak yung kanilang magic sa entablado, nag-uurasyon din sila, kaya nasisira yung magic niya. Kaya yung mga magicero, sinasabi nila, walang kukontra. Sabihin, please, wag nyo akong ipahiya. Wag nyo akong ipahiya. Baka magkamali-mali, magkadisgrasya pa tayo rito. Halimbawa, yung magic na puputulin yung katawan, pag kinontra yun ng orasyon, di patay yung biktima kasi hati na yung katawan niya, naihiwalay na yung katawan niya. Yung sa Got Talent, yung Indiano, kalain mo yung babae talagang iniwa, walang kahon. Pinadapa lang sa lamesa. Ang laki ng razor blade, umiikot ganun. Talagang naputol yung katawan niya, hiniwalay, walang takip. So walang magic trick. Talagang magic rite yung ginamit doon. Naputol pero buhay ang babae. Napapagalaw pa niya yung paa niya, hiniwalay na. Walang black na background. Talagang inikot sa buong stage para pinakita sa mga tao. Hindi to lokohan. Yun. Isa rin yun. No? Nag-aaral ng magic rite, isa rin yun sa mga posible na entry point. Pangatlo, recently going to a cemetery and other so-called haunted locations for ghost hunting and sciences. Halimbawa, isa sa mga nasa description natin, yung mga link na nandoon,
yung real ghost hunting kung saan si Ed Calawag doon sa KMJ, di ko na lang ilalagay yung video dahil baka makapiret na naman ulit tayo. Yung sa KMJS na pinuntahan ni Ed Calawag yung Paco Cemetery. Yung Paco Cemetery, isa yun sa ano, hindi pa nakakapunta si Ed Calawag doon. Kilala na yung Paco Cemetery as one of the haunted locations sa Pilipinas. Pinuntahan ni Ed Calawag, bukas ang kanyang psychic ability. Di mahirap huminga doon. Hirapan siyang huminga doon. O kahit yung yung kilala sa Baguio, yung Diplomat Hotel. Pag may nakapunta diyan na open ang psychic ability, iisa ang kanilang pakiramdam, mabigat sa dibdib. Mas lalong mabigat doon sa Paco Cemetery. Ngayon, na pinuntahan niya ni Ed Calawag, halos hindi siya makahinga. Kung panoorin niyo yung buong video, andyan naman sa description yung link, no? Yung nilagay ko diyan real haunted location. Ghost hunting ba? Yung ghost hunting pala. Real ghost hunting, no? Andoon yung link kung saan nahirapang huminga si Ed Calawag, halos mamatay siya. Kailangan niyang lumabas doon sa area dahil pakiramdam niya wala na siyang ulo. Kalain nyo kung anong klaseng pakiramdam, gaano kalakas yung yung negative aura na nandoon sa Paco Cemetery. Yon, nararamdaman nyo ng mga may psychic ability. So, isa yon sa mga entry point yung mupunta doon, no? Nag-ghost hunting. Mali ba siguro? Ewan ko lang kung ano ang tindig ni na Brother Windel na Brother Tata doon sa Diplomat Hotel kung saan ano naman siya, para bang landmark, isa sa mga kilalang landmark ng Baguio City kung saan is kilala siya na lugar, daming mga turista labas-masok doon, pinaganda yung area, pero sa mga lagi na makapunta na open ng psychic ability, nakakaramdam sila ng bigat. Kahit doon sa mga hindi siya gaanong open, pero pag inaraw-araw niyang punta, ma-open talaga yon. Kasi hindi pa siya ganong open, nakakaramdam sila ng bigat sa sarili pag napasok nila ang Diplomat Hotel. Kung natuloy lang sana yung aming outing doon sa Baguio noong una, malamang napasyalan ko na rin yon. No? Noong una. Kaso hindi natuloy yung namin dahil tinamaan kami ng pandemya. Biglang kasi kakapasok lang ng pandemya noon, kaya yung aming ticket ala na. Meron na ticket sana na-cancel na lang, kinancel na lang kasi hindi pwede pasukan ng Baguio dahil pandemic, nagsimula na yung pandemic, bawal na pumasok sa mga location, lahat ng mga landmark ng Chocolate Hills sa amang lugar sa yung dinadayo ng mga turista, lahat sinara. Pati Baguio sinara, kaya hindi kami natuloy noon. Kung natuloy pa kami noon, mapupuntahan ko yung Diplomat Hotel. No? Isa yan. Having recently visited a dead person or being close by when someone died and the person concerned has been known to be sensitive or psychic to the spirit world. No? Isa yan sa mga entry point din, yung dumalaw ka sa isang yumao na may involvement sa spirit world o bukas ang kanyang psychic, bukas ang kanyang third eye. Sabi ni Soriano, huwag kayong paniwala sa third eye, di totoo yun. Siya ang di totoo, di wala siyang alam pagdating sa sa preternatural phenomena. Gaya na halimbawa nitong third eye, hindi to may paliwanag ng siyensya, pero sa Biblia, kung naniniwala kayo sa Biblia, merong espiritista. Then, totoong merong third eye. Kasi lahat ng espiritista, open ang third eye. Kaya sila nakakapag-communicate sa mga espiritu sa preternatural world dahil sa kanilang third eye. Dahil ang third eye is the ability to communicate spirits in preternatural world. Yan ang laging inulit-ulit ni Brother Windel. Na nakuha naman niya doon sa ating mga batikang mga exorcist. Tuloy natin. Panglima,
started wearing and carrying talismans, amulets, anting-anting, and other occult objects. Yung nagsusuot ng mga talisman, anting-anting, proteksyon, ano pa, pampaswerte, ano pa, yung binibili sa kwarto, yung ano tawag doon, dream catcher, isa rin yan. Dream catcher, no? Napanood yung pelikulang Dream Catcher, nakakatakot yun. No, Dream Catcher, isa rin yan. Yung sa puno ng kababalaghan na na-deliver ng si Brother Wendell, yung lalaki doon na tinawag na Michael sa naturang documentary, ewan ko kung real name ba niya yung Michael o nag-alias na siya ng Michael para itago yung kanyang sarili, yun ang kanyang entry point, yung binili niya na dream catcher. Oh. Yun ang kanyang occult parapernalyang nabili kung saan nabuksan ang kanyang entry point ng dahil lamang sa dream catcher. Naalala ko yung sinabi niya, bumili lang siya. Pero sabi ni Brother Wendell, merong demonyong nakakapit dyan sa occult paraphernalia na yan. Yun ang dahilan. Ano pa? Number 6, recently having contact with the spirit world such as physically communicating with imaginary friends. Yung imaginary friend, totoo yan. Bakit siya binansagang imaginary friend? Kasi akala nung nanonood na nag-i-imagine siya na meron siyang kausap para bang bata. Oh, nalakita ko yung sa magpakailanman ba yun? Si Golok. Ang title, search nyo lang sa YouTube, magpakailanman, imaginary friend. Yung bata, eto, ikaw naman, sige, laro tayo. O yan, ganyan. Akala nung yaya, imaginary friend, kasi ang yaya, nakikita ng yaya na wala siyang kausap. Kaya ang tawag doon sa mga, yung terminong imaginary friend, lumabas yon sa mga nanunood. Kasi, para sa kanila, nag-i-imagine yung bata na meron siyang kausap. But, mag-ingat tayo. Dahil baka meron nga talaga siyang kausap. Hindi mo lang nakikita. Gaya nung nasa magpakailanman na may nakakausap siya na pangalan ay Golok. Pero hindi niya alam na yung palang Golok na yung pala is demonyo. Yung bata, dumaan sa obsession, naging oppression at nahulog sa possession. O yun ang nangyari. Mag-ingat tayo doon sa imaginary friend. Yung sa teleserye na Supernaturals na imaginary friend, lang yun. Parang part of the movie lang yung papaganda ng istorya. But imaginary friends are real. Wag kayong dyan. Spirit guides or ascended masters, familiars, yung gabay. Andyan, yung gabay. Yung mga albularyo, meron niyang gabay. Kahit pa doon sa isang sino yun? Yung binabae, sino ngayon? Jay Costura. Doon sa KMJS pa rin na ang title is Third Eye, kung saan si Jay Costura is siya ng isang paranormal expert, kinakausap siya at kinonfirm ng paranormal expert na meron nga siyang nasasagap na entity babae. So ang gabay ni Jay Costura, yung kanyang spirit guide ay babae. Isa rin yan. Doorway din yan. Entry point din yan sa isang demonic harassment. Ano pa? Elementals. Ano yung elementals? Encanto. Physically communicating with elementals o encanto. Isa rin yan. Ano pa? Wandering souls o mga ligaw na kaluluwa. Isa rin yan. No? Etc. As well as recently making deals with them in order to find treasure, for example, or challenge them in any way. Yung isa sa mga nasa description natin, yung link, kung saan is real treasure hunter, nakakita talaga siya ng real na ginto sa tulong ng engkanto. It's real. Kaya, ingat po tayo sa mga ganyan,
or challenging them in any way, yung parang hinahamon sila na kung lalaki ka, halika, sundukan tayo, kung babae ka, you know na. Yun. Kaya, di rin maganda yun, no? Isa yun sa mga entry point. Ano pa? Recently visiting and or joining satanic, esoteric, occult, and spiritist groups. Yung nakikihalo ka sa isang workshop, how to open third eye, how to manipulate to control your third eye. Isa rin 'yon, may mga kasi ganong grupo. Isang tao na open na kayang third eye, hindi niya alam hindi niya ma-share na ano ko 'yun sa sa malaalam mo kaya ba 'yun o magpakailanman. Ganon din. Hindi niya masabi. Sinabihan niya ang mama niya, kinakausap niya, ayaw siya pakinggan. Sinabihan niya ang tatay niya, ayaw siya pakinggan. Kaibigan niya, dadalawang isip sa kanya, kaya isa sa mga kaibigan niya, dinala siya sa isang lugar kung saan andoon yung mga psychics at tinrain sila how to handle their third eye, how to control, how to use them. Oh, isa yun. Yung nakikihalo sa mga ganung uri ng grupo na dinidevelop paano gamitan ang third eye mo. Instead na i-close, dinidevelop pa. Isa yun sa mga entry point. Ano pa? Having had a recent traumatic experience. Deep psychological and emotional wounds can be opening that evil spirits can latch onto. No, isa sa mga kinakapitan ng mga evil spirit yung taong depressed, traumatic, nasa trauma, tsaka lubhang nasugatan ang puso. Siguro hiniwalayan ng boyfriend, hiniwalayan ng girlfriend, no? Ako dati yung anak ko nung kinuha, halos iyak ako ng iyak eh. Iyak ako ng iyak. Wala mo, bibi pa inilayo sa akin ng nanay. Pero hindi ko hinayaan yung ano ko kasi sabi sa akin ni Rolly Bangos na yaan mo yun, darating na panahon, hahanapin ko ng anak mo. Hindi ako nagpadala sa lungkot. Nung magkaroon ng concert yung Tanduay doon sa Ozami City National High School na ang main event si Bamboo, marami yun, yung 5 yun. Andun yung QC ba yun? Mga banda, kilalang banda. Mga banda hindi lang sa particular na area kundi sa buong Pilipinas na banda. Ayan ang QC, Kamikaze. Doon ako ninyo sa Kamikaze. No, tawa ako ng tawa doon sa kanilang vocalist ng Kamikaze. Andun din yung si Bamboo yung main event noon, si Bamboo. No? Doon nakita ako nung tiyahin nung mama ni Rafael, nakita niya ako doon, sabi niya, ano ba ito si Japs? Instead na malungkot, tawa pa ng tawa na parang walang nangyari. Siyempre, pag nagpadala ako doon, maaring, entry point yun, traumatic yun eh. Nakakatrauma yun, no? Psychological, emotional wounds. Down talaga ako noon, pero hindi ako nagpadala, dahil wala akong kaalam-alam sa mga bagay na ito, Wala pa akong kaalam-alam sa bagay na ito sa panahong yun. Wala pa akong alam sa mga bagay na ito. Pero hindi ako nagpadala sa depression. Yon. Another, ano pa yung sa nakita ko sa Facebook, lalaki, hiniwala yun ng babae. Andun yung anak niya, nakaharap sa kanya, naka-Facebook live siya, nilagay niya yung tali yung tapat niya, tapos nilagay niya sa liig niya yung anak niyang lalaki, bata pa. Sabi, Papa, wag. Hindi siya nakinig, tinuloy pa rin niya. Pinakita niya sa video na yun na hindi niya mahal yung anak niya. Hindi ko alam kung anak niya ba talaga yun. Pero pinakita lang ng taong yun na hindi niya mahal yung anak niya dahil yung anak niya iyak ng iyak. Papa, wag. Hindi pa siya. Buhay pa siya noon tinatali pa lang niya sa liig niya. Iyak ng iyak ang bata. Wag. Patuloy hanggang nabigti talaga siya. Trauma sa bata yon. Wala siyang pakialam doon. Hindi niya mahal yung anak niya. Babae lang. Ginawa niya yon. Ang anak niya, pinabayaan niya. Ako pa yon. Focus ako sa anak ko. Iniwan ako. Magagawa ko. Hindi na siguro ako gusto.
Yung anak ko, andyan, nagmamahal sa akin. Iiwan ko ng dahil lang doon. Mas kailangan ako ng bata eh. Yun dapat sanay naisip niya. Hindi yun ang naisip niya. Tinuloy pa rin niya. Malamang, na demonic obsessed na siya, kaya natuloy yung ganong pangyayari. No? Sana, hindi tayo matula doon sa sino man nakikinig ngayon. Okay? Tuloy po tayo. Yung number 9, having recently committed a gravely sinful action, gaya ng abortion. Tingnan nyo yung China. Tingnan nyo yung China. Kumakain ng mga fetus doon sa Canton. Sa sa akin yun ni Ma'am Hart eh. Sinend sa akin yung picture ni Ma'am Hart na ganun, no? Na pagbabae ipina-abort para dalhin doon sa dalhin doon sa restaurant na kumakain ng fetus. Pag lalaki, binubuhay kasi magmamana yan ng kanilang kayamanan. Talanta niya yung mga lugar na komunista, walang Diyos. Ganyan sila kung alain mo, fetus yun. Wala sila pakialam. Tao kinakain nila. Daig pa nila yung aswang. Hindi maganda yun. No? Entry point din yun. Yun ang gravely sin. Kinakain yun, pampagana lang sa sex. Ano ba tawag doon? Pampaandar lang sa gana mo sa sex. Kakainin mo yung sanggol. Bata, tinatadtad. Kalain mo. Niluluto. Ay, nako, kakaiba. No, yung ganoon, mga gravely sin yun. Entry point din yun, no? Or living a sinful lifestyle for a long period of time. Yung enjoy, manakit ng kapwa, yung bully, basta, gumagawa ng mga sinful lifestyle for a long period of time. Kung ano man yun, di ko na ma-enumerate lahat-lahat. Number 10, having sought healing and other benefits from an occult or esoteric practitioner, recently like a faith healer or albularyo, fortune teller, yung manghuhula, witch doctor. Ano yung witch doctor? Parang lang yun mangkukulam. Shaman, nalala ko yung shaman doon sa isang lugar, pinaglaruan yung cobra. Kinagat siya. Alam ko naman napahiya siya nung oras na yun kasi kinagat siya nung cobra. Pero pinakita pa rin niya, wala to, hindi tatalab to. Ilang oras, ayun, kawawa, dinala sa ospital, hindi na makahinga. Yung shaman na lalaki, saan bang lugar yun? Patay siya sa kagat ng cobra. Kasi pag kinagat ka pala ng cobra, wag ka nang kumilos. Ang ginawa niya, ginaganon-ganon pa yung cobra, ginaganon-ganon pa niya yung kamay niya. E di mas kumalat yung yung venom sa katawan. Mga ilang oras lang, 4 na oras yata. 4 hours later, ayun na, nakaganon na sa ospital, upo na, wala. Kung ano na pinagsasaksak sa katawan, di natatalab dahil wala na, bigay na. Ilang minuto, tepok. Ang shaman, spiritist, medium. Ito, pareho lang to, spiritist tsaka medium eh. Yung medium, yun yung pumapagitna. Gusto ko makausap yung nanay ko. Kanya nilagay yung yung kaba ng tatay ko. Tawagan natin nanay mo. Daram. Sasagot, ako ang nanay mo. Ayun. Nilagay ko yung kaban doon. Ayun, medium tawag doon. Yung mapagitna ka. Etc. 11. Having recently engaged in a quarrel or misunderstanding with someone who has access to witchcraft and sorcery. Dito na biktima si Nanay Martina. Kasi na-engage sa isang bangayan or misunderstanding kasi napagkamalan siyang nagkalat ng chismis. Sabi naman niya wala akong kialat ng chismis, hindi ako nagkalat. Pero siya pinagdududahan ng babae na siya nagkalat ng chismis. Kaya yun, nabiktima si Nanay Martina sa witchcraft or sorcery. Ano pa? Tuloy natin. Number 12, practicing the science of mind. Ano yan? Yoga. Yun, yoga. Empty your mind. Empty. Yun. Isa yun.
yung parang pinapa-vibrate mo yung dito mo para magbukas yung third eye mo, yung chakra, magbukas yung mga chakra point, yun. Isa din yun. Yoga, yung practicing para mabukas ang third eye, isa din yun, no? Ayan, no? And other mind-altering techniques and methods that open the psychic faculty or third eye. Number 13, into heavy metal and death metal music yung wow! Kaya halimbawa nung ano ba yung mga may example natin na kanta na ano kaya? May maraming kanta, no? Yung iba, kilalang-kilala yung Enter Sandman ng Metallica. Nako, pag narinig mo talaga magkaganon ka. Ganda talaga ng ano ng background niya. Pero ang lyrics about nightmare. About nightmare. Mag-ingat tayo sa mga ganyan. These are offered to Satan by the composers and have hypnotic rhythms and subliminal lyrics that have a very negative effect on the psyche, isip ng tao. Nakakaroon siya ng negative effect sa isip ng tao. Akalain mo, disco, tinugtog Enter Sandman, hindi bagay yun. Ha? Pero kahit tinugtog sa disco, ang Enter Sandman ng mga tao, gumagano pa rin ng mga ulo. Ha? Andun ako sa kantin nun eh. Ala, malayo ako dun. Andun ako sa kantin, kasama ko yung mga barkada ko sa Badista. Nang biglang tinugtog ba naman yung Enter Sandman, ha? Talagang tinugtog, pinatapos talaga eh, yung mga tao doon, gumagano-ganon yung ulo. Oh. Hindi naman bang disco yung Enter Sandman eh. Ha? Mas, ano ba yung mga R&B, hip-hop? Yon. Yung mga, ano ba tawag doon, ano dati? Yung mga tugtugang funky noong una, ano ba tawag doon eh? Nakalimutan ko yung tawag doon sa kanila. Hindi fit ang Enter Sandman sa disco, pero nang pinatugtog, lahat ng tao gumaganon talaga ang ulo. Hindi naman siya pang disco. Kung alam nyo lang ang tugtog ng Enter Sandman, hindi siya pang disco, pero natinugtog, tinapos talaga yung kanta. Ang mga tao ganun ng ganun, kunwari may gitarang dala, wala namang dala. Ba't ko alam yan? Dancer ako eh. Siyempre, kapag dancer ka, every time may dance contest, pagkatapos niyan, disco. Andun ako palagi. Kung saan may contest, andun kami. Siyempre, yung mga kasamaan ko, di pa uuwi yun. Sabay-sabay kami umuwi nun. Siyempre, magdi-disco pa sila, andun ako. O kaya, alam ko, kaya nagtaka ako, bakit tinugtog ba sa disco yung Enter Sandman? Have hypnotic rhythms and subliminal lyrics that have a very negative effect on the psyche of the person. Yung negative effect sa isip ng tao. Ano pa? Tuloy natin. Also check for any occult, esoteric involvement and contamination when the patient was younger in order for them to be renounced and confessed. Habang maaga pa, double check nyo na kung ang tao ba ay may contamination o involvement sa occultismo para habang maaga pa, ma-renounce na niya at maikumpisal. Huwag nating hayaang dumating pa yung oras at tumanda na siya, saka pa tinipaalam. Dapat, bata pa lang, medyo bata pa lang, alam na niya. Kaya pag sinabi ng anak ninyo, Mami, may nakikita ako. Para ba yung yung pelikulang The Sixth Sense? I see dead people, but they don't know that they are dead. Kasi nung oras na yun, patay si Bruce Willis nun, hindi niya alam, patay siya nun. I saw dead people, but they don't know that they are dead. Ayun, yung mga ganun. Once na pag sinabi sa inyo ng anak nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, may nakikita ako, huwag nyo nang patagalin. Gawan nyo ng paraan para ma-close ang third eye niyan. Ma-confess, i-renounce, kung ano man ang kailangan i-renounce, i-confess, kailangan i-confess, para ma-close ang kanyang third eye. Huwag nating hayaan. Huwag nating encourage na gamitin natin yan, manghula tayo. Huwag nyo encourage yun. Mahihirapan siya lalo. Magiging siya, vulnerable sa demonic attack pag pinabayaan natin yung ganyan. Extraordinary demonic attacks are usually the end result of a number of events that allow the person to be more and more vulnerable or open to these demonic attacks, as well as invited more and more evil spirits to attach themselves to the person. So the more na
na ano na pinababayaan natin yung kanyang sitwasyon, the more sila na-attach na-attach sa evil spirit, kung saan is nagiging very vulnerable na sila sa demonic attack. Kasi instead na gawa din na paraan para ma-close, parang ini-encourage pa natin, no? Yung iba naman, enjoy sa kanyang dahil magiging kilala siya, sikat siya, nag-e-exorcism ka. Hindi ka naman exorcist, Alala ko, si Jay Costura, nag-e-exorcism siya, nakakalusyon na exorcist. Hindi naman siya exorcist, At sa tingin ba ninyo, hindi namin nahamak ko yung pagkatao ni Jay. Sa tingin ba ninyo, ang demonyo? Ako? Palalayasin mo? Sino ka? Tingnan mo nga yung itsura mo. Palalayasin mo ko. Ikaw nga, hindi ka naging sa katawan mo. Hindi na sinahamak ko yung Kasi marami akong kaibigan ganun. Pero, huwag ka mag-exorcism kung hindi ka naman exorcist. Dahil ang demonyo, alam niya lahat ng mali natin. Doon siya may koneksyon. Peligro tayo doon. Huwag kayong mag-exorcism kung hindi kayo exorcist. Huwag tayong tumulad sa kanya. Huwag tayong tumulad sa mga gaya ng may isa, nagpadala sa akin ng video, Brad, lay minister namin to, Brad. Lay mo, lay minister, gumagawa ka ng ganyan. Anong klaseng lay minister ka? Nag-aalbularyo. Isa si FD rin, pumunta sa Loon. Si FD. Kalahin mo? Yung gabay daw niya, Espiritu Santo. Pumunta siya sa bahay ni na Marjo. Sabi niya, kay Mayet, ako, may kasama kayo rito. Sinagot ni Mayet, okay, mayos ka ha? Meron akong exorcism oil dyan. Meron akong exorcism water dyan. Ba't mo sinasabi, meron kami kasama rito? Ayun, umalis. Pumunta sa kapitbahay. Binentahan sila ng habak. 3.5. 3.7. Binentahan sila ng habak. Si FD yun. Kalain nyo, si FD? Umagawa ka ng ganyan? See? Ano ba namang klaseng yan? Tituruan nasa nasa CCC 21:16, 21:17, iwasan natin kahit na anong divination pero ginagawa mo. Ayoko lang sabihin yung pangalan. Pero mga nakakilala sa kanya, pagsabihan nyo. No? Sabihan nyo. Dahil hindi maganda, si FD ka, mismo CCC, sinusuway mo. Nasa CCC yan. 21:16, 21:17, na lumayo sa mga ganyan. Ba't mo ginagawa? Meron pa doon sa Loon, yung nagpapapako sa krus. Tuwing mahal na araw, yung mukha niya, talagang ginawa niyang piso yung mukha niya. Pero, nagpapaka-albularyo Anong ginawa? Pinagalitan ng pari doon, hinabol ng itak. Kasi kalain mo, Padre, tumalong ka. Ako yung uutuin mo, kumuha yung wag ka nang babalik pa rito. Bakit? Kalain mo pati pari, bibilugin yung ulo. Para lang siya paniwalaan. Nung nagkaharap kami, sarili niyang anak, ipinaatake niya sa akin. Anong ginawa ko? Tinumba ko yung anak niya, ginanyan ko. Kasi habang nagpe-prayer ako, siya naman, nag-aano naman siya. Yung cross ba naman, ginanito yung cross, No? Habang nagpe-pray for deliverance, kasi pinapunta siya ng nanay niya para i-pray for deliverance, habang nakaganon ako, ginanyan ba naman babalik? Siyang tatay, nagpapakilala ba namang si FD yun sa Loon? Papahaba ng buhok. Talagang trying hard, magmukhang Kristo, yung mukha. Nakalimutan ko yung pangalan, kasamahan siya ni Sir Pantaleon Miraflores. Kalimutan ko yung pangalan niya, yung anak niya, babae, dalaga. Kalain mo, kinukonsinti pa niya. Anong ginawa ko? Di hinawakan ko yung cross, tapos ginanyan ko para maganon yung kamay niya. Yung daliri niya talaga, yung siniguro ko na, para iganyan, para talagang maganon yung anak niya. Tapos tinumba ko doon sa daan. Nagalit nga yung kusinero nung kusinero nung sa namin. Abutin na silang palayasin Ano ka ba naman? Huwag nyo, ini-encourage mo yung anak mo gumawa ng ganyan.
O, palakasan pala yung dating. Ginanyan ko yung hiniliit ng kamay niya. Ginanyan ko para talagang matumba. Yun. Yun. Palakasan pala ang nyo, ang measurement nyo, hindi maganda. Sabi pa niya kay Padre, ilang taon yung tenga ko nun, tinabi niya si Padre ng ganun. Ikaw, niwala ka sa Biblia. Sabi niya, niwala ko sa Biblia. Ngayon, sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot ko sa langit. Ano man ang ipagbawal ko nyo sa lupa, ipagbawal ko sa langit. Tanong, yan ginagawa mo ba? Pinahintulot ba yan ng pare natin? Sabi ba naman niya, kay Moses galing to eh. Hindi ko tatanong kung kay Moses galing yan. Ang tanong ko sa iyo, pinahintulot ba yan o hindi? Sabi niya, hindi. Ba't mo pinipilit? Tinanong ko yung kasi talagang gusto niya magpakilala. Ipakilala kanyang sarili na manggagamot ako, albularyo ako. CFD siya. Alain mo. So, hindi maganda yon, no? Na instead na i-close yung third eye, i-confess, i-renounce, para bang dine-develop pa. Hindi maganda yun. Entry point yun. Tuloy pa natin. No? Tuloy pa natin. When evil spirits latching on, yung kumakapit na siya, have reached certain level of number and power, sa tagal ba naman ng kapit niya, nakapag-ipon na siya ng damage at ng kapangyarihan, power, they then are able to attack extraordinarily and not merely ordinarily temptation. Hindi na ordinary temptation, kundi talaga kita mo yung blade dyan, lastasin mo yung pulso mo, gumaganon. Matindi na yon, obsession na yon. Hindi lang siya merely ordinary temptation, talagang demonic obsession na siya. Nakalala ko isang tao, hindi ko lang maalala kung saan yun nangyari. Yung una niya, doon niya tinatago yung mga patalim nila doon sa barko. Finally, whether possession, oppression, or obsession, there is a greater probability of the demonic if the person's family or ancestors had involvement with the occult, such as being an occult practitioner. Lahat ng mga may lahi ng manggagamot, sila prone o vulnerable sila sa mga attack. Halimbawa doon sa Bukidnon, nagpunta kami sa Bukidnon, may isang umaten sa seminar, yung nanay niya at lahi ng nanay niya, albularyo. Yung tatay niya at lahi ng tatay niya, mga albularyo. Nung habang si Brother Wendy nag-lecture pa doon sa Bukidnon, siya galit na galit. Hindi niya alam, ba't ako galit na galit? Hindi ko alam eh. Nakikinig lang ako sa kanya, ba't gusto ko siya sakmalin eh, sabi ng babae. Nung sama niya makatingin kay Brother Wendell, nung pagkatapos, dinayagnos siya, nag-react, ayun na. Nalaman, hindi ko kontrolado, bigla akong sumigaw. No? Hindi niya kontrolado, napasigaw na lamang siya. So, isa yon sa mga entry point. Yung family mo may involvement sa sa occultism. Okay, so to make his message known is our responsibility.